Arvin Tolentino mga bro, opisyal lang pumirma sa KBL sa team ng Iski Knights at Barangay Ginebra kaya pala nagpatalo. So opisyal lang ang tinuldukan ni Arvin Tolentino ang mga usap-usapan na posible siyang babalik sa Barangay Ginebra mga bro matapos siyang pumirma sa KBL sa team ng Iski Knights. Para sa akin mga bro, tama talaga tong naging desisyon ni Arvin Tolentino. Hindi nga lahat ng player na bibigyan ng magandang offer overseas. Matagal-tagal niya ngang kitain sa PBA ang naging offer sa kanya ng KBL. Siguradong magiging malaki ang role nitong si Arvin Tolentino sa kanyang magiging kupunan doon. Kung ano ang kanyang nagawa sa Northport Batangier, sana maipakita niya doon. Wala namang problema mga bro dahil kapag natapos na ang kanyang kontrata sa KBL at di na siya i-renew, bukas naman ang PBA para sa kanya. Marami pa ring team ang kukuha sa kanya kung sakali mang hindi siya tatagal sa KBL. Pero sa kapasidad ng laro ni Arvin Tolentino mga bro, streaky shooter, siguradong magiging malaki ang minuto nito doon at mas mag-i-improve pa ang kanyang laro doon dahil marami nga siyang import na makakalaban. Kaya good luck kay Arvin Tolentino. Sana madala niya doon ang kanyang pagiging scoring machine at magaling na defender. Samantalang sayang din talaga para sa Barangay Ginebra na hindi nila nakuha si Arvin Tolentino lalo na't kailangan talaga nila ng floor spacer. Pero mahirap din talagang tanggihan ang offer ng KBL dahil secure na talaga ang kita ni Arvin doon. Sa kabilang banda naman mga bro, Barangay Ginebra kaya pala nagpatalo. Huling laban na nga ng Meralco Bolts mga bro at napaka-importante ng laban na to para sa kanila upang makasabit sa playoffs. Kaya simula pa lang naging aggressive nga agad sila sa opensa at tinambakan ng 8 points ang Barangay Ginebra. Pero noong pinasok na si RJ Abarientos, dito na nga nakabalik ang Barangay Ginebra at naitabla ang talaan sa first half. Sa fourth quarter naman mas naging dikdikan pa ang laban kaso foul trouble na nga itong mga key player ng Barangay Ginebra. Kaya di na sila makadipinsa ng maayos. First quarter pa lang kasi nakapag-draw na agad ang dalawang foul itong si Scotty Thompson. Pero siya pa rin ang nanguna sa opensa ng Barangay Ginebra. Marami ngang pumuna sa tawagan ng mga referee mga bro dahil hindi nga daw maganda ang tawagan. Na-eject pa itong si Coach Timcon matapos pumasok sa court dahil hindi nga nito nagustuhan ang tawag. Pero kung titingnan natin, foul trouble din naman ang mga player ng Meralco Bolts. Tinalo lang talaga sila sa sipag mga bro. Si Troy Rosario at Scotty Thompson lang talaga ang humahasil sa rebounding kaya na-out rebound sila ng Meralco Bolts. Mukhang kailangan na talaga nila ng player na kagaya ni Calvin Abueva na buhis buhay talaga makuha lang ang bola at big man na malasistan. Si Japit kasi ang bilis ng mapagod at napoprostrate agad kapag hindi na ibigay sa kanya ang bola. Mahina na din talaga sa talunan itong si Japit lalo na kapag na-box out na Brandon Bates. Kayo mga bro, ano masasabi nyo tungkol dito?